Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Siyempre kami pa rin po ang inyong makakasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. At kami po ay inyong napapakinggan at sabayang napapanood sa Facebook live streaming po ng ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga eVox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo dito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store para po sa mga Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. At balik shortwave na rin tayo, Steph, Yes. dito po sa Radyo Pilipinas World Service, sa pakikipagtulungan po ng Presidential Broadcast Service sa United States Global Media o iyong mas kilala bilang Voice of America. Meron po tayong two services, no? Ang English program po tuwing 10 a.m. to 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. At para naman po sa ating mga overseas Filipino workers at mga seafarers, meron tayong Filipino program tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Oras dito yan sa Pilipinas, pero syempre dahil nararating natin ang mga ibang bansa, no? Time will adjust accordingly. Yes. So ito ang mga sumusunod na shortwave frequencies para sa Filipino program, 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Para sa episode ngayong araw ng palatuntunang Warm Heart, Steph, ito na naman ang trending topic. Ngayon papalapit ang bagong taon. Sige nga, ibahagi mo sa atin sa ating mga tagapakinig, Steph, itong ating magiging paksa ngayong araw at ipakilala mo na rin ang ating makakapanayam. Ayan, kasi syempre alam naman natin na New Year na. Malapit na mag-New Year this week. No? So, syempre, bukod sa mga New Year's resolution, na alam naman natin, hindi naman natutupad talaga yan eh. Pero meron tayong expert kung paano malalaman natin sa kanya. Oo, dahil ang ating pag-uusapan for today's episode ng Warm Heart ay paano ba natin ma-reinvent ang ating sarili para sa paparating na New Year, no? Kahit yun nasabi ko nga kanina ay minsan nababali yung mga pero true lang tayo, totoo yun. Pero ang goal natin syempre ay kahit papaano may matupad sa mga goals natin, no? Para syempre ma-check na 'yan. Bago kasi ito 2026, baka naman 2027, ganun pa din, no? Syempre, babaguhin natin lahat yan. At para magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol dito sa ating napiling paksa, ay makakasama nating muli, no? Pero ito ata first time na live na to, Oo no? nga. Oo, no, nag-upgrade na tayo. Thank you, Lord. Yun, nag-upgrade na kasi tayo. So, matindihang pagpapakilala, no? Mas bongga kumpara dati, no? Yes, kasi grateful tayo na kahit nung hindi pa tayo nakakapag-live streaming, pinauulakan tayo ni Coach, no? Yes. So, very grateful yan. No? So, Parang nag-attitude of gratitude na tayo. Na agad. Oo. Kaya ipapakilala natin, ito isa po siyang neurodivergent life and mental health coach kung saan kinocombine niya yung lived experience, creative expression, at gentle structure upang matulungan ang mga client na kumbaga ay ma-focus. Sessions invite authentic expression and pair it with clear tools for regulating emotions, rebuilding self-worth, and choosing the next right step. Clients often say they finally feel understood. Yan ay mahalaga yan, no? And safe enough to practice small wins. Keep promises to themselves. Ayan, sakto sa topic natin, no? Yes. And grow a better quality of life
than before. Mhm. Kaya naman, nagbabalik dito sa Warm Heart, walang iba, kundi si Coach Candy Teng ng Life Coach Philippines International. Coach Candy, welcome ulit sa Warm Heart! Hello, hello. Magandang umaga, Bea and Steph. Di ba? Long time. And Oo of nga. course, sobrang I'm blessed and grateful na dito ko ngayon, no? At live na tayo ngayon. Dati recording lang. So, Merry Christmas to you and to everyone, to our viewers. Yes. Yes. Merry Christmas po, Coach Candy, and maraming salamat po. Alam nyo ho, si Coach Candy, nung tagapakinig at tagapanood ang kanyang insights, na ngayon ay naka-Facebook live streaming na, Yes. at balik shortwave na rin tayo. So, Oo. mas pinalakas na po at mas pinalawak ang Radyo Pilipinas World Service. So, yung ating pong mga overseas Filipino workers at seafarers, napapakinggan na rin si Coach Candy. So, happy kami to share this platform with you. Maraming salamat, Coach. Nako, napaka-grateful talaga natin kay Coach Oo kasi nga. kahit wala pa talagang FB Live noon, pumapayag si Coach. So, thank you. Eto na, sabi nga ni Steph, Coach, uso ngayon ang mga New Year, New Me na drama o trending. Paano ba i-reinvent ang sarili para sa taong 2026? Una muna, Coach, maaari nyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig at tagapanood kung ano po ang self-reinvention? Ayan. So, si self-reinvention, syempre, di ko na masyadong ida-dive in yung like meaning niya, no? Kasi mag-google naman natin to. Saka madaming sinasabi yung Google dito. So, what I can give you, syempre, dahil Christmas na Christmas, at mag-New Year is something na hindi mo basta-basta mag-google. Pero intindihin muna natin yung reinvent na word. Kasi often, no, people miss the R-E, bago mag-invent. Kasi yung pag titingnan mo siya, it's a Latin word that means again. So, Okay. again or again and again. So, backward siya. So, inuulit-ulit mo siya. Pero hindi mo siya inuulit-ulit para maging parehas ka, pero nagbabago ka. So, pag titingnan mo si reinvention, it is not a standard process. So, wala talaga siyang specific na textbook or hindi talaga yan na mag-google mo siya at ibibigay niya sa'yo kung ano talaga ang reinvention process. Kasi ang tao ay may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang goal, okay? May kanya-kanyang mga experiences, may kanya-kanyang personalities. So, reinvention for one person will look like different for another person. So, kailangan na makita natin dito na si reinvention is actually part of self-discovery. It's part of self-discovery process. And it's not a decision. Ayan. Yes. So, kung yung may alam dito na, I will reinvent myself, kaya siya nakakabit sa resolution. Kasi oftentimes, people think na decision siya. Hindi po siya decision. Okay? So, reinvention is a learning process. Okay. And most people treat reinvention as single moment. Kaya, nakakabit sa resolution. Ang resolution, 3 months yan at most tumatagal at nawawala. May study din po ito. Pwede nyo pong i-research. So, oftentimes, dahil mag-New Year, ang sinasabi ay, New Year, new start. Starting fresh. Yan yun, di ba? Yung alam natin. Pero ang successful reinvention is actually pagtitingnan mo, no, hundreds of small experiments that compound over time. So, one time, big time. Continuous to na maliliit, na madami kang ginagawa, nag-experiment ka, nagdi-discover ka, and then you apply it. Pag hindi tama, may failure. Sino po yung guilty dito pag nag-failure? Ayaw na, bibitawan na. Natawa si di ba? Sa Si true lang Bea. tayo. Wala nang pagkukunyari. Oo, di ba? Yun yung totoo, binibitawan mo. Kasi nga, yung inyong perspektibo ng reinvention ay mali. So, kailangan tingnan mo ngayon at i-replace mo yung reinvention plan into learning system that generates new data weekly, monthly, quarterly. And itong learning system na to is about you. Not about other people, pero ikaw talaga.
At ang kasama dito, importante, ay ang behavior mo. Mhm. 'Di ba? So you want to yung identity kailangan mong kailangan mong tingnan yung identity mo muna. Kasi ang oftentimes na nakikita ng tao is the behavior, 'di ba? Ano yung babaguhin kong hindi magandang ugali? Ano yung babaguhin kong kailangan na mas maging okay ako? Yan Mhm. yung mga tinitingnan ng tao, pero hindi nila nakikita na it's part of identity. You're reinventing your identity. So pag titingnan mo siya in identity level, kung sino ka, paano ka pinanganak, 'di ba? Sinasabi natin bago naman yung mga experience na masasama, meron kang identity. Kung Mhm. gusto mo ikabit, 'di ba, sinasabi nila, you are created in the image and likeness of God. Pero hindi natin nakikita 'yon na pwede tayong maging compassionate, pwede tayong maging loving, pwede tayong maging mabuting tao. 'Di ba? Kasi madami ibang tao na nakapaligid sa atin na medyo hindi mas mabuti, tapos nananakit, 'di Mm. ba? Pero 'pag tinitingnan mo kasi yung sarili mo in a identity level, kung sino ka, ano yung design mo, then you can successfully reinvent yourself. Kasi 'pag behavior, dahil nga ang behavior ay matagal nang ingrained sa atin, okay, oftentimes we will encounter our natural behavior. Kaya dinadaan natin sa willpower, nawawalan tayo ng willpower. So, Mhm. hindi siya sustainable. So, you have to change who you think you are, paano mo nakikita yung sarili mo, Mhm. so that yung behaviors eventually will naturally change. So, technically, when you talk about Until, kalkalin mo kung sino ka talaga 'no? Oo. So medyo malalim pala yung hugot natin. Kaya minsan hindi pala daw nagsa-succeed according to coach is naka-focus lang tayo sa yung mga habits or routine, yung mga ginagawa natin karaniwan sa araw-araw, gusto lang nating baguhin. Pero hindi tayo kakaroon ng self-discovery na tinatawag niya, yung bang inaaral mo kung sino ka talaga, bakit ka Mm. ganyan, bakit ko ba 'to ginagawa, ba't Mm. mas madali sa akin 'tong gawin kaysa sa yung isa, until you understand pala na ganoon at kung sino ka, bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo, hindi ka magkakaroon ng sapat na willpower para baguhin siya. Mm. Ito naman po coach, bakit po ginagawa kayang trend 'no, itong new year, new me na mindset 'no? Need ba talaga na kasi minsan, inaano natin siya, pino-post. Yung Mhm. mga New Year's resolution, yung mga plans to reinvent oneself, may need ba na i-flex pa ito, no? Sa mga, kung hindi man sa verbal, no? Sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak, kundi maging sa social media, may Hmm. need pa po ba na ganun? Actually, pag titingnan nyo, no, si reinvention is a natural part of life and evolution. So possibly, no, nag-i-invent ka na, nagre-reinvent ka na ng sarili mo, hindi ka lang aware and hindi ka lang intentional. So pag titingnan mo dito, kasi nga associated siya sa New Year, New You. Di ba sasabi natin, oy, isa natin, bagong taon, magbabago ka din. Okay? Mm. So, sa word association, meron siya. Okay? So, dahil na-associate natin yung new, at saka gusto natin yung feeling ng fresh start. Di ba, pag Mhm. January, feeling mo, it's a really, really fresh start. Kasi, start ng taon, start ng year, start ng anything. Mhm. Right? Yun siya, nakakabit natin siya. Pero pag titingnan mo siya, no, sa totoong buhay, we all evolve as Mm. Mhm. people. Kasi natural yan, mag evolve ka sa ayaw mo at sa hindi. Mag evolve ka. So, ang evolution lang, hindi pala evolve, no? Kasi pag evolve na sinasabi mo, higher ka eh. Hmm. So, palitan natin, nagbabago ka. Nagbabago ka ng hindi mo alam. Because life is continuous, kahit wala kang gawin, magde-decline ka pag hindi ka nag-evolve. Hmm. You're continuously reinventing and evolving, yon nagiging maayos ka, nagiging mas mabuti ka. So, hindi po totoo yung I have no choice. Meron po. Mm. Pag hindi ka gumalaw,
Okay? Nagde-decline ka. So there's no such thing as stagnant in life kasi gumagalaw yung buhay. So pag umaabante yung buhay, naiiwan ka pag hindi ka gumagalaw. Hindi ka nagre-reinvent. So it's a natural process in life. But in reinvention kasi yung focus niya is towards an outcome na gusto Okay. Okay, na gusto mo, yun yung oftentimes na iniisip ng tao, kailangan gusto mo siya. So pag hindi ka naman intentional, pwedeng nagre-reinvent ka pero towards something that you don't want. Kasi nga, Mm. ka intentional. And of course, di ba lahat tayo gusto natin ng opportunity. Hmm. Tama? Kaya din na iisip ng tao na mag-reinvent because the biggest opportunities require reinvention. Okay. So, pag hindi ka nagre-reinvent, hindi din gumaganda yung quality ng life mo. Mhm. Yun siya. And of course, isa pang common mistake is pag sinabing reinvention is doing something totally new. Mm. Oo, Oo so nga, hindi din no? sila totoo. Kasi when we transcend, we don't abandon. Kasi nga identity, meron kang binabago pero hindi mo binibitawan. Kasi re. Wala naman sinabing invent. So pag gumawa ka ng something totally new, na wala siyang anchoring sa identity mo, sa ginagawa mo, kung paano ka, sino ka, then it's not reinvention. Okay. Kailangan ang habit stacking. So stacking tayo, hindi bitaw. Kasi ang Mhm. default ng tao, bitaw. Pag may nakitang mas maganda, kukunin mo yung mas maganda, bibitawan mo kung ano yung meron ka. Okay. Maganda yon. Ulitin ko lang, bigyang diin ko lang, ang pag-reinvent sa sarili, kapag nagta-transcend tayo, hindi tayo nag-a-abandon. Napakagandang idea, no? Kasi yun nga, kay Coach Candy, ang tanong ko kasi dyan, necessarily ba na kapag binabago ang sarili, talagang kakalimutan mo yung mga natutunan mo in the past at kumbaga totally bagong-bago. Makakalikha tayo ng bagong identidad, bagong mga gusto, ayaw, ganon. Hindi pala siya ganon, Coach Candy? Yes, kasi kailangan pag bagong identity, yun yung common na nakikita ng tao. Kasi Mm. when you talk about transformation, transcendent, it's totally something new Mhm. compared to how you were before. Pero ang totoo niyan, hindi ka naman nag-create ng something new. Okay. Kailangan ng healing, kailangan na iintindihan yung mental health para lumabas yung potential mo Mm. as a person. So, yun yung ginagawa ng reinvention. Mm. Tinatanggal kasi niya. At dahil nagtatanggal siya ng hindi naman talaga part ng identity mo, original identity mo, or design mo bilang anak ng Diyos, then nakikita ng tao, uy, nagbago. Mm. Yun yung nakikita. Yes. Coach, sabi nyo, ang nature ng tao ay mag-change at parang finifilter niya kung ano yung mga hindi makabubuti sa atin na ugali natin. Sa ayaw at sa hindi mo, sa gusto at sa ayaw mo, nag-change tayo. Sabi nyo kanina, kung hindi intentional ang change, maaari kang magbago sa hindi mo gustong katauhan or pagkatao, identidad, kumbaga hindi ka aware na you are becoming someone na hindi mo gusto kung hindi ka intentional sa pagbabago na ia-apply mo sa sarili mo. Ngayon, ang tanong ko po, meron pong tinatawag ang mga tao na nare-reach nila ang rock bottom, kumbaga yung sukdulang pagkababa ng sarili, na parte po ba ito ng pagre-reinvent sa sarili? Kasi ang tanong natin, bakit sa New Year lang nagiging trend na baguhin ang sarili, 'di ba? Pero ang sagot niyo po doon, hindi naman necessarily kasi nature ng tao ay magbago talaga. So ang naisip ko ngayon is may mga pagkakataon kasi na kahit hindi New Year na pupunta ka talaga doon sa sinasabi nilang pinaka challenging na part ng buhay mo, which is yung term nila minsan is rock bottom, na reach mo na, wala ka ng ibang pwedeng gawin kundi there's no way but up, sabi nila. Part po ba iyon ng pag-reinvent sa sarili? Actually,
yan yung mas acceptable yung tao magbago. Mm. Kasi rock bottom, ibig sabihin nothing is working in your life. So dahil nothing is already working, bottom ka kasi Yun na. nga, bakit natin Oo, hinihintay yun para oo, bakit mo para aantayin? mag-submit tayo sa change? Correct, 'di ba? Pwede ka mag-submit, pwede ka naman mag-surrender, na reinvent mo ni agad yung sarili mo, di mo kailangan yung daanan yung sakit. Well, interestingly enough, kasi ang default ng tao ay ayaw nilang i-let go kung ano yung belief nila. So Mm. even if reality is telling you it's not working, pwede mo kasing paniwalaan yung sarili mo na it's going to work. And you keep repeating the same pattern over and over again. It will not work. Ang tawag nga ni Einstein dyan is insanity. Kabaliwan po yung sinasabi mong mag-work ngayon, it will be different if you're not doing something new. Ah. Kaya siya reinvention. Mm-mm. Pwede naman, pero you do something new. Mhm. Meron ka ba kasing binago? Ang often kasi ang ginagawa ng tao, they're not doing something new. Ipupush nila, ito yung belief ko, ito yung idea ko, this is how I'm going to live life. Wala kang binabago. Tama. So dahil wala kang binabago o hindi okay na yung sitwasyon mo or may problem ka sa buhay, it's not generating the solution. Instead of finding new ways, instead of finding new solutions, ang ginagawa mo, pinipress mo, pinupush mo kasi yun ang alam mo. At ayaw mong makinig, 'di ba? Ayoko. Naniniwala ka talaga doon sa sa gusto mo. Pwede naman paninindigan mo, yun lang. Oo. Babagsak ka until rock bottom. May naisip ako dyan. Sabi Oo. nila there's a fine line between stubbornness and perseverance, no? Iba yung nagpa-persevere ka, makulit ka kasi gusto mo mag-succeed dun sa matigas lang ang ulo mo talaga. Yes, correct yan. Kasi yung reinvention, ito yung hindi namimiss nga ng tao, yung word na re, again. So Mhm. hindi siya again na same, but reinvent. May bago. Binabalikan mo yung proseso, you look for improvements, and then you implement it. And Mm-mm. then you see if magkaka-results. Pag wala, di mag-reinvent ka ulit. Kaya siya continuous experiment that compounds over time. So hindi Mm-mm. pwede yung ito lang yung gusto ko at wala na akong ibang gagawin. At Mm-mm. pipilit mo, hindi po talaga mag-work yun. Kasi sa dami ng pinilit mo, anong nagbago? Wala pong nagbago. So Ah. eventually, relationships break. Tapos sasabihin mo, di ba, ikaw pa yung victim. Hindi ako naiintindihan. Gumaganyan ka Mm-mm. pa. Alam ko po yan kasi nanggaling po tayo Oo dyan. nga, lahat naman tayo, Steph. Mm-mm. And speaking of that, na lahat tayo ay nanggaling dyan, meron po bang tinatawag na ideal age para sa pagbabago o pag-reinvent ng sarili? Kumbaga, may too early ba, too Too late? old. Oo, dyan Mga sa ganon, coach. pagdating sa reinventing oneself. Mhm. If you want it, actually, you can continuously reinvent yourself until the day you die. Yun talaga siya. So, wala siyang tamang panahon, wala siyang edad, kung ano dapat yung edad na nagre-reinvent ka. Pero ang pinakamaganda dyan is tingnan mo ang mga kids. When kids are encouraged to, talagang ini-encourage mag-explore, mag-play. If you observe them, they continuously reinvent themselves. Like Mhm. naturally. Kasi nandun sila sa exploration mode. Part of their brain is on the exploration mode and nasa present po yun. So that's very, very important. So pag titingnan mo yan, kasi iniisip ng tao, matanda na ako, wala nang bago sa buhay. That thinking in itself prevents reinvention. Mhm. Yun yung kailangan makita. And what I can share is models, no, mental model na tinatawag. Okay. So, si mental model is hindi mo yan basta-basta makikita din. Wag nyo na rin po i-AI yan kasi iba po yung isasagot din sa inyo ni AI. Okay? Si mental model are concepts and frameworks that we have in our mind. So, yun yung interpretation natin on how the world works. Mhm. It's based on the models that we have in our mind.
So, usually po, hindi tayo aware na meron tayong mental models and nandoon lang tayo sa isang mental model na pinangahawakan natin. Kaya, Okay. people fail to reinvent kasi yun lang yung alam nila. Pero if you get to learn more about mental models, different mental models, then reinvention will be possible to you. So, ang isi-share ko na mental model ay inversion. Okay. Papalitan mo, especially doon sa mga taong wala na yung buhay, ganito na, okay? Mhm. Sabi, di ba? So, instead of asking, what do I want to become? Or who do I want to become? Kasi pag Mm. i-research mo yung self-invention, reinvention, yan yung sinasabi, di ba? Yung future version mo, yung ideal self mo. Eh, paano pag, kunyari, nasa rock bottom ka? Or paano if you're encountering a difficult situation in your life? May hirap tingnan. Nahihirapan ka tingnan, 'di ba? Nung what do I want to become? Who do I want to become? Kasi nga mabigat na yung pinagdadaanan mo, mabigat na yung loobin mo. So, pag inversion yung ginagamit, instead Mhm. of asking what do I want to become, ask yourself what do I want to avoid becoming in 5 years or in 10 years. Inversion, papalitan mo yung pagtatanong mo sa sarili mo. Okay. So, eto usually magpo-provide siya ng clearer direction. Mm. Kasi yung brain natin naturally responds with avoiding pain. So, dahil nga yung brain natin naturally responds to avoiding pain, then maa-avoid mo yung mga desisyon na hindi makakabuti sa'yo. So, etong inversion mental model is galing siya kay Charlie Munger. So, Mhm. witness niya ito, no? That applies perfectly with reinvention because you get to know what to avoid and ano yung path mo forward. Kasi ayaw mo na tahakin eh. Kasi alam mo ni a-avoid mo, bakit ka pa pupunta doon? Mm. Lalayuan mo yon. So, yun yung inversion mental model is papalitan mo. Um, you think of ano yung pain, ano yung mangyayari. Ano yung ayaw mo mangyari. Ayun, ano yung ayaw mo mangyari. Okay. Napakaganda. Inversion mental model. Sa halip na itanong kung ano ba ang gusto mong maging o sino ang gusto mong maging, ah, what do you wanna avoid becoming? Ano ayaw mo maging? Mas tama naman yon kasi sa expression nga in daily life, Steph, 'di ba sinasabi Mm. natin yung bakit ko ba pahihirapan pa ang sarili ko? 'Di ba sinasabi natin yun? So, meron tayong kumbaga tendency to take the easier path, yung tinatawag nilang ganoon. Kasi nga naman, bakit natin pahihirapan pa ang sarili kung ito naman yung mas madali? Pero sabi ni Coach Candy, minsan yung mga madadaling bagay, hindi nakabubuti sa atin. No? So, kailangan, ano bang gusto mo? Or ano ba ang ayaw mong mangyari sa buhay mo in a Oo. span of 5 years, no? So, yun ang tamang tanong. Mm. Coach, ano po ba yung mga, ito naman po yung aking tanong, ano po yung mga possible ways, no, na makatutulong para talagang ma-achieve yung pag-reinvent po sa sarili? So, one basic that you can do is surround yourself with people na nakikita mong gusto mong ma-reinvent. Ibig sabihin, kunyari, if you want to reinvent yung behavior mo, gusto mo mas maging compassionate na tao, at nakikita mo medyo kinukulang ako sa compassion department, then Okay. you find people who are compassionate. Oo, Okay. Mm. yun siya. Makes Kaya yung sense. invention process, you really cannot do it alone. You Mhm. cannot do it alone. Kasi oftentimes, di ba, alam natin, magbabago ko sarili ko. Meron tayong tinatawag na blind spots as well. Mhm. Ibig sabihin, ito yung mga area ng buhay natin na hindi natin nakikita. Paano tayo nag-iisip, paano tayo nagbe-behave. Oftentimes, we are unaware of it. So, it's important that you have other people journeying with your reinvention process. And isa din tong mental model, no, network effects ang tawag dito. Yung value mo increases with the size and quality of the people you surround yourself with. Kaya 'di ba sinasabi,
Yung iba may sinasabi na, okay lang, lalo na sa office, no? Madami to sa office na okay lang, sasamahan ko sila kahit na machismis yung mga kasama mo. Kunyari, ikaw ayaw mo, di ba? Ayaw mo ng mga chismis, ganyan. Pero yun kasi yung mga colleagues mo. Mhm. And iniisip mo na, di naman ako maa-affect. Eventually, you don't see that you yourself is starting to change. Kaya ito yung change na sinasabi ko, wala siyang stagnant. So it's very important to see who you surround yourself with. Kasi yung network mo directly affects and has an effect on you. So what you want to do is to actively build relationship with people in your target. Yung target mo kung sino yung gusto mong maging ikaw. Mhm. Ano yung gusto mong baguhin sa'yo. Meron silang qualities na yon. So naturally, you want to be able to associate with them. Hindi lang basta associate na, uy, kilala ko siya. Hindi ganon. Talagang nandoon ka sa circle nila. Because yung network na yon, who you surround yourself with, Mhm. eventually will become your net worth. Worth mo bilang tao. Kaya pag ikaw gusto mo ang healing pero surrounded ka ba doon sa tao na ang mensahe niya ay healing is possible. At nakikita mo yung healing in different areas of their life if you want to achieve healing. Mhm. If you want to achieve reinvention, it depends kung anong part yan ng buhay mo. But you want to surround yourself with people na nakikita mong na-achieve na nila yung gusto mo. So pag titingnan mo din siya dito, it requires humility. Mhm. Humility po talaga yan. But ang pinaka-importante dyan is you have to journey with the right people, right space, kasi kailangan tama yung space at kaya mong mag-experiment. Hindi yung pag nagkamali ka talagang ididiin ka, di ba? May mga ganong space Yes. So you want to go for places you can discover yourself, rediscover kung sino ka, magi-experiment ka. So safe spaces are very, very important. People and the right process. Kailangan, oftentimes, ang tinitingnan lang natin is right people. So naiisip natin kaibigan natin. Okay? But it matters with right people and right process. So tamang tao na may tamang proseso. Yun yung kailangan na tingnan dito. Mm. Coach, so ito po yung mga pamamaraan kung paano i-reinvent ang sarili. Bagamat nabanggit nyo na po na isa itong proseso, kumbaga lifelong learning siya, pero yun pong na-gather natin o natutunan natin sa sarili natin na gusto nating i-apply at nasimulan na nating i-apply at gusto nating magpatuloy, paano po kung gusto nating maging lasting siya? Paano po siya ma-maintain? Kasi uso din ngayon yung relapse. Steph, 'di ba? Oo. Expression ngayon ng mga kabataan. Mag-relapse o iyong kung meron kang gustong gawin, biglang babalik ka o degrade ka ulit kasi may nangyari na nag-trigger ng iyong pagde-decline sa growth o you relapse na tinatawag ng mga expression ng mga kabataan. So how do we make lasting change po, lalo na po dun sa mga positive changes na nasimulan na nating i-apply sa sarili? Una-una is you have to remove that mindset of perfection. Okay. Perfection kasi talaga yan. At saka, well, masakit lang, di ba, pag nakikinig ka. Pero kasama kasi sa perfection, nakakabit dyan sa perfection is our pride. Pride mo na ayaw mo magkamali. Kaya pag nagkamali ka, relapse na lang instead of getting back up and doing it again. Sakit lang po tong katotohanan na to. Pero ito kasi yung kailangan na Yes. Sa true lang tayo dito, coach. Kasi pag titingnan mo, successful people, mga billionaire, millionaire, of course, no, pag titingnan mo, it's not a journey na perfect. It's really not a journey. Okay? So, ups and downs is part of life. You making a mistake is part of the growth process of learning process. So, ang cute, sabi ko, ang cute din, no, ng mga young generation, relapse kasi yung ginagamit nila. Kasi when Yes. relapse usually associated siya sa sakit. Oo. So, una-una, no, papalitan muna natin yung word na ginagamit natin. Yes. Unless you have a mental health condition, di ba? Or a condition talaga. So, relapse is
Pwede, pero it's a very strong word kasi you have to understand how the brain works. Kasi Mhm. minsan yung word na ginagamit natin, feeling mo wala lang, but may ginagawa yan sa brain mo because whenever you speak, you send a command to your brain. So relapse is a very, very strong words and usually it's applied to addiction. Ang Yes, true. yes, addiction, recovery, nandoon usually ang relapse. Unless you are in that process, then you can use relapse. Pero pag hindi, avoid naman natin, no? Mhm. Na ano natin na nagkaroon ka ng mistake. Kung ayaw mo na failure, medyo, coach, ayoko ng failure, very negative state. Nagkaroon ka ng mistake, nagkaroon ka ng lapses. Mhm. Yan, lapses, pagkukulang. But not really the word relapse. So, kailangan, let's be mindful with the word that we use kasi may command yan sa brain natin, no? Mhm. So, you have behaviors. Mhm. Behaviors are deeply ingrained in you. So, isipin mo, like, I'm 39. 39 years ng buhay ko, may certain behavior ako na Mhm. gusto kong baguhin. Yun yung usually, di ba, sa reinvention. Gusto mong baguhin. You cannot change overnight. Kasi isipin mo, 39 years, nasa Mm. brain mo yon, ganun mag-function yung brain mo. So, ang tinatawag natin dyan ay neural pathways Mhm. or pwede mo siyang tingnan as a muscle in your body. Di ba Mhm. yung Muscle muscle mo? memory, parang Oo. ganoon. Oo, naturally yan nangyayari. Kasi nga, it's a muscle. Na-develop mo na siya. Ang tagal niyan and strengthened yan eh. Mhm. Kasi isipin mo, 39 years na flex mo yan siya na flex. So, laki niyan, di ba? Mhm. Buong buo yung muscles niyan. So, you cannot expect to change it overnight, in 3 months, in 6 months. So, pag sinasabi yan, nagbabago ka, 3 months, hindi, nag-heal ka in 3 months, medyo, alanganin po Mm. yan. Oo, oo. Kailangan po yan tingnan, no, na hindi po yan siya totoo. Unless, okay, ma-program yung mind mo. May ginawang kakaiba sa utak mo Mhm. that makes you yourself believe that you have changed. Meron kasing ganun, no? But in life coaching kasi, with Life Coach Philippines, we uphold true blue authentic coaching. Ibig sabihin, wala kaming i-inject na programa dyan sa utak mo. Mhm. Ikaw ang magde-decide kung paano mo gusto maging ang buhay mo. Mhm. Yung output ng buhay mo. So, kailangan mo talaga tanggalin yung perfectionism tendency Mhm. natin. And yung sabi niyo, Coach, pride, no? You have to be humble Yes. enough to admit na may mistake at nangyayari siya. And it's okay. It's It's okay. okay, Kasi yes. we beat ourselves. Binibit natin masyado yung sarili natin. Mhm. Pag nagkamali tayo, di ba? Ayan ka na naman. Ginawa mo na naman. Para lahat na lang sinabi mo. Yung iba, di ba? It goes as far as degrading yourself. Mm. Tanga-tanga mo. Hindi ka na natututo. Wala ka ng pag-asa. Alam mo yung mga ganong self-talk, di ba? Yes. Kahit hindi mo yan sabihin out loud, nandyan yan sa utak mo. So, alam mo yan. So if you want to go with reinvention, you have to start changing your conversation with yourself as well. Kasi paano ka 'di ba ma-inspire mag-reinvent kung ganun ang tingin mo sa sarili mo? Mm-mm. Kaya 'di ba I started with saying reinvention is identity. Mhm. You have to change your identity first. You have to change how you see yourself. Okay. Ganun, kaya siya malalim na proseso. Kaya it will not work overnight. Kailangan mo siya makita na it's an identity level. Mm-mm. Okay. Steph? Ayun, siguro coach, hinga na lang po namin kayo ng final message at syempre para po sa mga hindi nakakaalam saan po ba nila kayo matatagpuan para i-avail po syempre ang services po ng Life Coach Philippines International. So, ang final message ko, okay, as you go through the new year, okay, hindi nyo naman kailangan antayin mag-new year para mag-reinvent, di ba? Mm-mm. So, the most, isi-share ko muna, no, the most common mistake is people treat reinvention like a decision. So, example, I'm going to become X. When reinvention is actually a learning process. Mhm. So, pwede mong sabihin sa sarili mo, I'm going to discover what version of myself creates the most value, what brings value to my life, what brings fulfillment in my life. Kung joy ang hanap mo, Mhm. then make it joy. Kung happiness ang hanap mo, make it happiness. You have to stay
to stop thinking about habits, no, as countdown timer, na Mhm. naka-timer siya, kailangan mo ng habits, and you want to think of it as neural pathway, kung paano work yung brain natin, and you have to look at it as construction. May kino-construct ka sa utak mo, and you are rewiring your brain para, no, mag-iba yung pananaw natin sa sarili natin. And like I said, no, it comes in identity level. So what I've learned in my journey, since reinvention po talaga yung ano ko, no, nasa self talaga siya, is I've studied thousands of reinvention stories, no, and ito may pattern siya across all successful reinvention. Mm-mm. You don't have to start with clarity. They didn't start with clarity. They started with small experiments, small changes. Hindi naman talaga sila nagre-rely sa willpower kasi nauubos ang willpower, Mhm. but they engineer, no, their environment. So, very important yung environment. You change your environment. They didn't leap, no, na leap blindly, no, wala talaga nakikita, let's go, hindi siya ganon. Mhm. But you took intentional steps. They didn't add endlessly, hindi sila yung dagdag lang ng dagdag. Mhm. But tinatanggal, subtraction, tinatanggal mo ano yung hindi okay, what's not working in your life. So talagang subtract, tinatanggal mo yung mga relasyon na Mhm. hindi nakakabuti sa'yo, na hindi nagsiserve sa'yo, na nagpe-prevent sa'yo sa pagbabago mo. And talagang tatanggalin mo siya ruthlessly. Wala nang second thinking. Oo, Oh, talagang minsan tanggal. nagsa-second thought pa tayo eh. Wala akong second thought, okay? And eto yon, hindi sila nagko-quit. Kaya yung tanong kanina, di ba, yung relapse na yan, wala. People who goes into reinvention process doesn't quit. Mhm. Especially if they don't see results. Mm-mm. Kailangan is you expect it. You expect the results. So reinvention isn't about becoming something new. Okay? It's about removing obstacles to who you already are. Kasi ikaw bilang tao, meron kang kagandahan. Hindi mo lang nakikita kasi madaming obstacle. Kaya you have to subtract. Hindi ka mag-add ng bago. Puro bago, 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 bago. You have to slowly remove obstacles para makita mo talaga yung kagandahan mo bilang tao, and your space matters, who you surround yourself with matters, and look at self-reinvention as an act of, gusto natin to, no, self-love. Mm-mm. Okay. You cannot self-reinvent yourself when you do not know yourself, you do not know your value, you do not know your worth. So it starts with rediscovering who you really are, yung identity na tinatawag natin. So Mm-mm. yun po siya. Yes. Okay. Coach Candy, napaka-interactive ng ating talakayan ngayon. Marami po nag-comment. Gusto namin basahin lahat, pero ang dami. Coach, ito na lang po for those, yung ating mga tagapakinig at tagapanood na gusto pong makipag-ugnayan sa Life Coach Philippines at siguro kumonsulta sa inyong life coaching programs. Saan po nila kayo maaaring kontakin? Yan, so you can visit us at Life Coach Philippines, yun yung Facebook page namin, or www.lifecoachphilippines.com, or you can simply message 0939-919-2235. Ngayon, kung gusto mo akong makausap ng face-to-face, o gusto mo talagang, gusto mong tanungin, Coach, ano ba yung mga reinvention na sinasabi mo? Okay, yung mga mental Vitolio, Pasig City, sa loob ng Pioneer Center compound. So 3 p.m. until 3 a.m. So pag hindi ka makatulog, 'di ba? Kaysa manood ka, puntahan na lang. Let's have a conversation para ma-release, ma-unwind yung mga iniisip mo, mga katanungan mo sa buhay. So you can just come over there. So I'm there every day except Wednesday pala, close po kami Mm-mm. ng Wednesday. And if you're looking for a safe space to reinvent,
a space na pwede ka mag-discover, na you will feel safe na talagang i-lay down kung sino ka talaga without the pretensions, without the mask. Decaf Coffee Republic is that place. And of course, dahil nga reinvention ito, no? And like I shared, it starts with identity level. You can join me as well. So I'm joining Sacred Sanctuary Getaway. So it's a spiritual retreat program na January 6 and 7, di ba? Saktong-sakto. Oo nga. Oo. Saktong-sakto. Imbitahin Oo, na. so, it's a 2-day sacred space, no, where you can reset your soul, look into your identity. Pag nandoon ka sa point ngayon that you're asking, who am I? Naku, coach, sabi mo identity, pero sino ba ako? Hindi ko makita, hindi ko kilala. Then this is the perfect space for you to rediscover your identity so you can start reinventing. So connect with me dito if you want to join. So kasama ako dito, kaya sabi ko nga, 'di ba, it's a learning continuous process po siya. Okay. So yun, ulitin natin, Life Coach Philippines International, pwede rin po sa Decaf Republic at 3 p.m. until 3 a.m., no? Kung hindi kayo makatulog, syempre, inaalagaan natin ang mental health natin kaysa maka-adapt kayo ng maladaptive behavior kung saan-saan sa gabi o makaisip ng mga hindi maganda. Pwede pong Decaf Republic. And also, mismo sa Facebook page ni Coach Candy Teng at yung sinasabi niyang sanctuary program, no? Pwede po kayong join January 6. Thank you so much, Coach Candy. Sa uulitin, no? Alam naman namin, basta inimbita natin si Coach Candy, pag free yan, oo yan. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Thank you, Coach. Mabuhay po kayo. Yan po si Coach Candy Teng, Life Coach ng Life Coach Philippines International. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Dahil nag-attitude of gratitude na kami kanina, agad-agad, wala pa man stinger. Eto na po ang public service announcements mula kay Steph Vicente. Ayun, so galing sa Mindscapes, sabi nga nila, unlock your potential to save a life. Our world can be upside down sometimes, but you can be the light for someone in need. So ano dapat ang gawin dyan? Siyempre, pwedeng sumali sa tinatawag na Stronger Minds Season 2, no? Essential training for mental health responders. Ayan, para maging isang certified mental health first aider. Kailangan na kailangan yan, lalong-lalo na dun sa mga talagang may nararamdaman at wala silang malapitan. Ito, merong mga first aider na pwedeng tumulong sa inyo. So, meron silang early bird rate. No, wala pa tong data pero meron kasing mga syempre discounts, no? Na 5,000 pesos mula pa noong December 22 at tatagal ng January 9. So bago mag-January 9 o mismong January 9 ay pwede kayong mag-avail, no? Meron silang regular rate din na 5,500 pesos. Ano ba ang kasama dito? 8-hour training, CPD points application, official certificate, training kit, exclusive pin, and meals. So para sa mga mental health professionals dyan o yung mga gusto lang matuto, no, gusto makatulong sa kapwa, no,
partikular yung mga nangangailangan pagdating sa mental health, ay pwede po kayo dito sa Stronger Minds na spearheaded ng Mindscapes. Samantala, punta naman tayo sa Project Taha dahil meron silang mga training programs para sa darating na January 2026. Ano ba ang mga training na ito? Una, for personality development training. Pangalawa, mental health 101. Pangatlo, basic leadership skills training. At pang-apat, basic communication skills training. So, meron silang regular rate na 350 pesos each. Meron din naman silang early bird rate na 280 pesos each until December 31 na lamang po yung para sa mga early bird. Meron din silang package rate 1,200 all four from January 1 to 2026. So, paano ba mag-register? Una, syempre magbayad muna ng registration fee. Ipakita lamang yung isend yung proof of payment sa registrations at projecttaha.com with the following details: name, contact number, at training title. Hintayin lamang ang confirmation payment. So, paano ba magbayad? Meron dyan, through BPI and through GCash. At ang point person dyan ay si Ma'am Jovelyn Z. Galindez. So, yon para sa mga gustong mag-avail. Marami-rami din to, 4 na training, para dun sa mga gustong matuto. At yung panghuli nating PSA galing sa Dr. Arman Fabella Psychosocial Services. Open to all with certificates po yan. Online training series para rin sa mga mental health first aider. So, meron silang 3 training dyan na psychological first aider training sa darating na January 28, 2026, 7 p.m. to 9 p.m. Pangalawa, mental health first aider training, January 29, 2026, 7 p.m. to 9 p.m. At yung pangatlo ay suicide first aider training sa January 30 po yan, 2026, 7 p.m. to 9 p.m. So, ayan, punta na kayo sa page ng Dr. Arman Fabella Psychosocial Services for more details at syempre, sumali na rin, makijoin na rin para mas makatulong tayo at mas mapalawak pa ang ating mental health community dito sa Pilipinas. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito. Maraming salamat, Steph. Nako, may konti pa tayong oras, Sige, basahin natin, Oo Steph, nga. yung mga comments. Go ahead, kasi kanina hindi na natin nabasa. So, since tapos na yung PSA natin, sige, paano natin yung ating mga interaction with, actually, siguro mga hakot to ni Coach, Steph. Oo, mga naging guest din natin actually. Oo, shout out kay Coach Lynn Garcia at kay Coach Hasmin Miroy, ayan, na nag-share din tungkol sa reinventing oneself. Oo nga, dami nilang comment, Oo, at tulad Nakakatuwa. ng sabi nga ni Coach Candy kanina, kasi ito kinoment din ni Coach Lynn, pwede nyo silang ma-meet, yung mga life coaches natin, dyan sa D-Cup Coffee Republic, worldwide daily except Wednesdays. At nandyan din si Ma'am Lady Jen De Leon. Sabi nga niya, healing and good mental health is needed. Yan, Ayan. Tama okay. naman yan. Lalong-lalo na ngayong magto-2026 na panatilihin nating maging, kumbaga, panatilihin nating malusog ang ating kaisipan dahil importante yan para harapin ang susunod na taon at pati yung mga susunod pang taon. Yan. Okay, so maraming salamat sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Syempre sa ating naging guest, si Miss Candy Teng, Life Coach Philippines International. At syempre, ang ating mga nakatuwang sa technical side ang nagsilbi nating master control na producer and host na All in one. All in one, Sir Leo Magpayo. And of course, sa ating Warcast, si Justin Osias. At hanggang sa susunod na episode na ating palatuntunang Warm Heart, manatili po kayo nakatutok. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente at ito ang Warm Heart.